Okay, today is Friday and kapag Friday ay meron tayong classes na nangyayari inside Papers to Profits course. And today, this particular Friday, ito yung tinatawag natin na product creation class at mag-create tayo ng isang product dito. Well, matagal na tong request ng mga students talaga kung paano gumawa ng photo book. Pero dahil nga marami akong mga pictures sa Europe trip namin sa Germany tsaka UK, ayan, nakulate ko na rin finally. Tapos ito na yung gagawin nating sample ng photo book na laminate ko na ito ng Phototab. Pero mamaya magde-demo pa rin ako kung paano siya ilalaminate. Tapos paano i-assemble. So yan yung ginagawa usually sa product creation class. Nagpa-product demo tayo. Ano yung mga tools, materials na kailangan, mga supplies, and then paano ba natin siya i-assemble. So yan, kaya meron ako ditong mga materials na gupit-gupit kasi ipapakita natin yan dyan sa ating product creation class. But I'm back now in the Philippines. Nakita nyo naman yung mga previous videos natin na tinag-along kayo sa Germany and UK. And I'm so grateful because Graceful Homeschooling has been given an opportunity na makapunta sa Germany, makita ang international stage. Grabe, nakakatuwa lang na gano'n na kalayo yung narating ng Graceful Homeschooling. And grateful kami kay Lord for such a platform na binigay niya sa amin. So, we just pray na maging good steward kami ng platform na to. So, anyway, madami pa akong chika sa inyo, pero panoorin nyo na lang yung mga vlogs ko about UK and Germany. Makikita nyo kung saan-saan ako nagpunta doon sa Germany and UK. Pero, yan, mag-prepare lang ako for our product creation class. Although, nandito naman na lahat ng mga materials na kailangan ko for later. Ayan. So, pero itong product creation class, hindi ito free, pero meron tayong free workshop na ginagawa. Yung free workshop ay every last Friday of the month yan ginagawa. Anyway, so mag-ayos lang ako dito dahil maya-maya lang mag-start na yung ating product creation class. So, I'm done with the product creation class and ito yung ginawa namin today. So, it's a photo book and yan yung Europe trip namin. Ito na yung ginawa kong sample kasi nga, ito na yung meron akong mga pictures. So, yan yung ginawa namin na product creation class. And this is how it looks like. Oh my gosh. Sobrang nakakaano ng mga memories, bringing back the memories talaga, and it's giving talaga. So, yan yung ginawa namin sa ating product creation class. Yung product creation class, ginagawa natin to every month, pero those are, lang siya, exclusive lang yan para dun sa mga students ng Papers to Profits. So, yan yung ating pinagkaabalan today. Okay, konting panahon na lang. So, I think 2:55 na mag-start na yung live sale ko. So, meron na kaming, ito yung first ever live sale na gagawin natin sa Graceful Homeschooling page natin. So, kanina, prepare ko na yung mga gagamitin natin, yung i-showcase ko na mga products. Tapos, nag-photo din ako kanina kasi hindi pa, yung ibang mga bagong journals, like for example, itong The 5 Minutes, Seasons of Grace, tapos yung iba pang mga journals, hindi ko pa talaga sila nakuhanan ng mga pictures ng photos, and then hindi ko pa rin siya na-list doon sa Orange app. Kaya kanina nag-list pa ako ng mga product listing pa ako sa ating Orange app para maisama natin sa ating live sale today. And ngarag-ngarag talaga kasi the past few weeks talaga, sobrang busy natin. Hindi ko alam, sobrang hindi ako makahinga sa aking schedule. But finally, ngayong week na to, medyo maluwag tayo. Kaya ginawa natin yung ating live sale today. So, yan, ayusin ko lang yung ibang mga kailangan ko pang gawin. Tapos, 3 o'clock kasi mag-start na tayo ng live sale. So, kung meron ako makukuhang mga clips ng live sale natin, i-insert ko yan dito sa ating video. So, I'll see you around.
Welcome to our first ever live sale. Gusto rin namin na hindi lang i-showcase yung ating mga products but also para lang din makita nyo saan nyo ba pwede siyang bilhin, where can you grab the copy of our products. Ay ito yung mga products talaga na pinagbuhusan natin ng panahon, ng oras, ng pagmamahal. So this one is the 50 days of Less of Me and More of Jesus. So ito yung isa sa mga products na kauna-unahan natin ginawa no, sa Graceful Homeschooling. Ito ang ating Life-Giving Home. Devotional ito about paano ba natin matuturn yung ating mga bahay into a life-giving home. This one would encourage you. Sometimes, it's okay to slow down. Sometimes, it's okay to pause. This one ay hardbound. This one also is hardbound din itong ating Dear Overthinking Me. Okay, yung last na book na ipapakita ko sa inyo at i-flex ay ito yung tinatawag natin na Diary ng Kumikitang Nanay sa Bahay. So itong Diary ng Kumikitang Nanay sa Bahay ito ay sinulat ko out of my pagmamahal sa mga mommies na gusto rin talaga na kumita habang nasa bahay. Mag-comment lang kayo ng how if you want to start your own paper business, if you want to start your kumikita habang nasa bahay journey, mag-comment lang kayo ng how. Thank you everyone for joining our first ever live sale. Thank you so much. God bless you everybody. Keep safe everyone. Thank you so much. Bye. Mwah, mwah, mwah. Bye everybody. Finally done with the live sale. Kakapagod. Yung next ko na ginagawa ay nagpo-post pa ako ulit doon sa Graceful Homeschooling page nung mga naka-sale natin ngayon. Ang hirap kasi pagka Facebook Live, hindi pala clickable yung mga links doon sa comment section. Kaya ang gagawin namin ay magpo-post kami ulit ng mga pictures, ng mga naka-sale na mga journals, devotionals, planners, and kids resources. Tapos, doon namin ngayon insert yung mga links. Kaya, yun yung gagawin ko ngayon. So, ang hirap pala pagka Facebook Live. Hindi siya clickable. Kaya, ang gagawin ko, I'll show it to you. Nag-release tapos, so, yung mga pictures and then, yung links mismo. Yan, yung link mismo kung saan nila pwedeng bilhin. Although, lahat ng mga to naman nandun sa Graceful Homeschooling Shopee Store. Pero para lang din, mas mabilis nila mahanap kung nasan yung mga products. So, inisa-isa ko pa rin siya. So, meron pang mga iba na hindi ko pa natapos. Pero hopefully, i-post din natin yan ngayon sa Facebook na page natin para lang din masundan agad yung live natin kanina. Yeah, pero kakapagod. Gabi, naubos na yung boses ko. Pero, nasaya kanina. So, tapusin ko lang sandali. Kinakopy ko lang naman yung mga links na ginawa ko na kanina. So, meron akong sinend kasi dun sa admin ng Graceful Homeschooling para mabilis lang niya masasend dun sa comment section yung mga links. Pero, hindi pala siya clickable, unfortunately. Kaya ngayon, ito na yung ginagawa ko. Tapusin ko lang para tapos na ako talaga. Mag-aaral pa kami ng mga bata. So, ngayon ay gagawin ko naman yung mga prototype natin ng mga commercial licenses. So, itong mga commercial licenses, ito yung mga templates, ready-to-print templates na to. Ito yung binibenta natin na license doon sa mga students ng Papers to Profits para ipiprint na lang talaga nila tapos i-assemble nila. So, ito ay mga stapled na mga projects. So, iba't ibang klase ito. So, pakita ko sa inyo lang yung ilan. Anchored Leadership. So, yan yung title niyan. And then, ito naman ay Speak It into Purpose. And then, meron din tayo dito. Ito pang lalaki naman to, pang men. Led by the Word. So, pang men naman itong
journal na to. And then, yan, meron to mga pambata, meron din pang mommies, mga pang women. So, yan yung commercial license natin na Hello November Creative Assets. Pero, may mga kasama pa tong mga raw illustrations. Magbubukas muna tayo ng parcel kasi ito parang ang tagal na nito dito. Hindi ko na siya nabuksan pa. Ngayon natin siya i-open. Ito yata ay para magamit ko siya for particular project. Meron akong planong gawin na another project. Kaya bumili ako nito. So, tingnan natin kung ano to. Pero parang alam ko na siya kung ano siya. Yun. Yan. Ito yung binili ko na Sintra board. Yan. So, meron akong binili na Sintra kasi may another project ako na paggagamitan nito. I think ito ay scrap lang or sample. I'm not sure kung bakit siya merong ganito, pero ito talaga yung binili ko. Meron akong project dyan. Papakita ko din yan sa inyo kung anong gagawin natin dito. But ito, assemble ko na muna itong mga ito para lang din ma-post ko din dun sa community para makita lang nila yung physical product, yung pinaka-itsura niya pag physical product na siya. Pero liquid ko lang sandali ito. Sa pag-laminate, dalawang klase yung gagawin ko. Yung isa, mag-a-apply ako ng phototap and then yung isa naman ay calling card na laminating film. So pag ganito yung ginamit nyo, kailangan nyo ng laminating machine kasi kailangan natin ng heat para ma-close yung ating laminating, itong ating calling card laminating film. So I'll show you anong itsura niya. So ganito siya, manipis lang ito. This one is 30 microns. Tapos, para siyang pouch. Tapos, dito mo ngayon i-insert yung cover ng journal natin. So, I'll do this. Itong led by the word. So, lalagay mo lang siya dyan. Tapos, make sure lang talaga na nakalapat siya ng sobra. Yan. Yan. Tapos, make sure na mainit din yung laminating film nyo kapag niran natin siya dito sa laminating machine para talagang magko-close siya, hindi siya maglulukot-lukot. Kasi ang tendency talaga nitong calling card laminating film ay maglulukot-lukot siya pag hindi maayos. Okay, so meron lang akong dalawang sheet of paper. Tapos ilalagay ko lang sa ilalim yung isa. Para siyang isa sandwich. Para lang maiwasan natin yung maglukot-lukot yung ating laminating film. So, gawin naman natin yung iba pang mga cover ng ating mga journals. So, same procedure lang din siya. Pwede nating gawin yung calling card laminating film. Tapos, mapapansin nyo na may excess siya. So, gugupitin lang natin yan mamaya. So, pagtapos na lahat ng mga cover natin, gupitin naman natin sila isa-isa. So, yan. Natapos ko na yung mga calling card laminating film ko. Ngayon naman, gagamit tayo nito para lang mapakita ko dun sa mga students kung paano talaga mag-apply ng phototap. So, yung phototap, hindi mo na kailangan ng laminating machine. Kahit scraper lang. Ito lang ginagamit ko talaga para ma-apply yung phototap. Pero kailangan mo pa rin ng flat surface. So, gumagamit lang ako ng self-healing mat.
Tapos, itong cold laminating film ay para siyang self-adhesive na i-apply mo lang talaga siya. So, peel off mo lang yan. So, I'm using yung matte na texture kasi marami ka talaga makikita na mga texture. Merong mga glitter, meron ding leather. So, depende sa project na gagawin mo. So, pag hardbound, usually ang ginagamit ko talaga doon ay leather kasi mas premium talaga yung dating niya o yung look niya. So, i-lay flat mo lang yung papel and then ididikit lang yan. Ito, dumidikit yan. Kaya ang ginagawa ko lang, nagpo-hold lang ako ng maliit para lang hindi talaga siya didikit right away doon sa ating cover. Kasi pag pinil off natin yan, tapos dumikit na, hindi na natin siya mababawi. So, yan. Gamitin ko lang itong scraper and then hihilahin mo lang yan ng dahan-dahan tapos scrape mo lang siya. And that's it. Ganun lang simple mag-apply ng Phototop. Pero, pagka first time mo siyang gagawin, mahirap talaga siya. Challenging yan. So, parang yan yung isa sa pinakakailangan mo talagang practicein kung paano ka mag-apply ng Phototop. Tapos, pag mga ganitong project, ang ginagawa ko, ina-applyan ko din yung front at saka yung back. Para lang din, yung moisture ng papel ay balanse siya. Kasi pag hindi, may tendency na mag-roll talaga yung papel. Kaya sometimes, pag mapapansin mo, nag-roll talaga yung nag-curve na ganyan yung mga papel. It's because ang in-applyan lang ng Phototop ay yung front cover, yung back wala na. So, applyan lang natin ulit ito. So, meron ka ding makikita na mga excess dyan. So, gugupitin din natin yan in a while. So now, gamit lang ako nitong scoring board. So ito yung ginagamit ko para lang meron akong guide kung saan ako mag-stapler. Kasi medyo mahirap pagka hindi tayo nag-score. Tapos pag medyo makapal yung project natin, hindi rin natin siya masyadong na pipipi. So kailangan nang mag-score natin para lang din ma-make sure na maayos yung ating paper project. Lalo na yung mga stapled project. So, yeah, meron akong ganito. Usually na ginagawa ko, 3 lines para pag makapal yung paper project natin, meron din tayong guide. Yan. So, di ko lang sure kung makikita nyo, pero 3 yung lines na ginagawa ko pag nag-i-score ako. Something feels missing, something's not right. I had it all written, but the ink never dried. Throw out the page, what do I say? If all I thought I wanted went running away. One deep breath out, one deep breath in. Again, again, again. I don't wanna give up on a someday. Dreaming that one day it won't just be a dream anymore. I don't wanna let go of what could be, when everything it should be might be just behind the door. What my heart's been looking for. Something about darkness, there's no shape to judge. If you can't see it, forget what it was. All that's left is what you imagine. Yesterday's gone.
then, tapos ko na, kinorner round ko na siya kanina para lang din malinis yung gilid or edges ng ating mga journals. Pero yan, 7 na staple journals ito. And ito usually yung pwedeng bilhin ng mga students ng Papers to Profits course. At pwede na rin nila itong ibenta in digital format or in physical products. So nagpo-prototype talaga ako para at least alam lang nila kung ano yung itsura niya kapag printed na siya. So, yun. Pero pagka binili nila yung license, halimbawa, nung commercial license na to, meron na tong mga ready-to-print files na ipiprint na lang talaga at i-assemble. Pero, ayan, ang gaganda nila. So, meron ako dito pang youth, and then pang women, pang kids, pang men, then meron ding mga pang business women. Ito din, gano'n din siya, pang business women at women, at ito naman yung pang mga mommies. So yan yung our Hello November Creative Assets. Meron pa tong mga kasamang mga raw illustrations. Hindi ko na lang naisama, hindi ko na lang nagawa ng mga creative projects dahil ang dami talaga nila. But yan, sobrang happy ako with the outcome ng ating mga staple journals. Maya-maya, mag-homeschool lang kami ni Sion. So si Sion na lang kasi yung dalawa na sa school sila, so meron silang campus day, pero kami ni Sion, kailangan naming mag-aral. Ngayon, maghahabol kami ng mga lessons dahil nga galing kaming Germany at UK. Yun. Kaya kailangan na namin mag-aral na magnanay. So, siguro kung magkiklip na lang ako mamaya nung pag-homeschool namin. But, yan, thank you so much for joining me. I'll see you around. Bye! Okay, using I and you pronouns. Or read the dialogue between an old man and a little girl. Can you read it? Young miss, my name is Kiko. Kiko. I am looking for Magdalene. So in the dialogue, I and you replace the name of Mang Kiko. So instead of... So you use I when you're saying yourself, Yes. and you use you when you're saying to the guy you're talking. Yes. Okay, good. Good job.